Garantiya, Kai Soto babawi sa pangalawa niyang paglalaro sa NBA Summer League and expect a more aggressive Kai sa kanyang pagbabalik sa Las Vegas. With his newfound power and strength na nagpapabilis pa sa kanyang mga galaw, ay siguradong maraming pahihirapan si Kai sa NBA Summer League at hindi malayong madominate niya ang NBA Summer League dahil sa Japan, ang mga nakatapat niya ay ang mga fully grown man players na galing pa sa NBA. Samantala ang mga makakatapat ni Kai sa Las Vegas ay mga players na kasing edad lang niya, kaya in terms of power and strength at maturity sa laro ay siguradong may laban si Kai. Kaya nga di na makapag-antay ang mga NBA teams na makikita si Kai with his newfound game na kung saan comparable sa isang lottery pick. Ito rin ang first time na makikita ng NBA up close and personal si Kai na fully healthy. Kaya a lot is expected from Kai. Malaki na naman ang expectations ng mga NBA teams sa kanya. Kaya todo ensayo si Kai at walang tigil ang kanyang pagpapalaki sa kanyang katawan. At ang kanyang stamina naman ay nag-improve na at patuloy pa rin ang kanyang pagpupursige para darating ang punto na hindi na talaga siya mapapagod kahit isagad pa siya sa laro. Isa lang ang nakikita nating garantiya at ito ang kanyang magandang laro sa Japan B-League na kung saan wala ni isang player ang nakapigil sa kanya. Kai Soto showed na NBA ready na siya. In fact, isa siya sa mga most improved players sa Japan, if not the most improved player. Grabe naman kasi ang kanyang pinakitang improvement sa kanyang laro. Lumalabas na ang kanyang mga insane moves na tatak Kai Soto na hindi mo akalaing isang legit 7-3 player na nakapasok ng tres at may ala dirt pa at may pa Eurostep pa. And what is the most impressive sa laro ni Kai ay ang kanyang ability to play above the rim. Ang kanyang mga dunks at alley-oop plays ay napaka-impressive na parang NBA lang ang pinapanood mo. At lahat ng mga ito ay expected na magagawa ni Kai sa NBA Summer League and even more. At balitang NBA naman, Luka Doncic pinasiklab ang OKC Thunder maski may tama ito sa tuhod. Buong larong pipilay-pilay sa loob ng court itong si Luka Doncic. Iniinda niya ang magkabilang tuhod, sprain sa kanyang kanan at duguan ang kanyang kaliwang tuhod. At buti na lang, hindi naapektuhan ang kanyang pulso. Hinawakan ni Luka Doncic ang kanyang ulo habang ito ay bumagsak sa sahig sa Paycom Center at ang pagkabagsak na ito ay nangyari sa simula pa lang ng Game 2. Tumabas si Luka Doncic ng 29 points, 10 rebounds, 7 assists para buhatin ang Dallas Mavericks sa 119-110 na panalo laban sa OKC Thunder sa Game 2 sa kanilang West Semis sa Paycom Center. I think that was one of the hardest game I've had to play. I'm battling out, trying to do my best to help the team win. Yan ang sabi ni Luka Doncic na naigapo sa 6 of 9 shooting tungo sa kanyang 19 points ng Game 1 pero 11 of 21 sa Game 2. Bumak up naman ng 29 points, 11 rebounds si PJ Washington na 7 for 11 sa 3-pointers at naka 9 points si Kyrie Irving at namigay ng 11 assists. Itinabla ng Mavericks ang series 1-1 at lipat ang Game 3 sa Dallas sa linggo. Nagkamada ng 33 points, 12 rebounds, 8 assists si Shai Gilgeous-Alexander at may 20 points si Jalen Williams. Pero sa unang pagkakataon ay nasilat sa playoffs ang OKC. Sa 6 na laro sa postseason ay ngayon lang din namigay ng higit 100 points ang Thunder. Nasa unahan ang Mavericks 69-62 sa break. Inagaw ng Thunder 77-72-71 sa bukana ng third quarter. Pagbalik sa floor ni Luka Doncic, binawi ng Dallas 99-89. Papasok sa fourth quarter at 104-95 sa may 9 minutes pa sa laro. At ang Mavericks ay umuwi ng may tagumpay 119-110 laban sa Oklahoma City Thunder upang itabla ang kanilang Western Conference Semifinal Series sa 1-1. At si Luka Doncic ay lumalaban sa kanyang shooting slump. Aminin mo, nagtaka ka rin kung ang nasaktan na kanang tuhod ni Luka Doncic noong Game 3 sa first round ay nagsimula ng magbigay ng negative na effect sa kanyang laro. Luka Doncic logged his 36th career game with 25 plus points, 5 plus rebounds, 5 plus assists, and 5 plus made 3 pointers.
that ranks as the most in the NBA postseason history. He was Luka in the sense that he was aggressive. He was taking the shots that presented. He was attacking early. He wasn't settling. At yan ang sabi ng Mavs coach na si Jason Kidd. At sa first half, nakatalbog si Luka Doncic ng 6 sa kanyang unang 8 tira habang kinuha ng Dallas ang lamang na 14 points. Tinulungan siya sa long range ni Paige Washington ang 5 beses na All-Star. At pumasok si Luka Doncic sa Game 2 na may 22.7% shooting mula sa 3-point range sa postseason na ito. Kasunod ang playoff low na 19 points at ang dahilan nito ay ang pagsagabal sa depensa mula kay Lu Dort. Luka Doncic saw his streak of 24 straight wins with at least 20 points end. Kaya bumangon si Luka Doncic ang NBA scoring leader in a major way. At si Paige Washington set the tone ng laro. Sa Game 2, pinantay ni Washington ang kanyang career high para sa 3-pointer sa isang laro na may 7 threes. Sa pangatlong pagkakataon na niyang nagawa ang tagumpay nito. Ang 25 years old ay nakapasok ng kanyang 5 3-pointers sa first half pa lang. Sina Washington at Doncic ay nagtambalan para mabutas ang 7 of 8 mula sa 3-point range sa first quarter. Sa mga nakaraang 4 na laro ng postseason, ang dalawa ay tumira ng 12 of 55 mula sa labas ng arc at nagtulungan na makakuha ng 12 of 19 sa Game 2. Washington's 29 points represents sa kanyang career postseason high since he joined Dallas Mavericks. It is 3-2 when he scores 20 points or more. We played through him a little bit in the post. I think that sparked him. We didn't go to Luka or Kyrie Irving early. We just let the ball find them. Yan ang sabi ni Jason Kidd. Inaasahan ng Oklahoma City na patuloy na makikinabang mula sa kanilang pinalawak na rotation at ang Thunder ay madalas na gumagamit ng 10 hanggang 11 na players ngayong postseason, samantala karamihan ng ibang mga NBA teams ay gumagamit lamang ng single digit para sa kanilang rotation. At ayon pa kay OKC Thunder coach Mark Daigneault, kung itatanong mo kung bakit hindi ito isang ideal na situation, malamang na ikunikta nila ito sa rhythm o kumpiyansa. Sa pangkalahatan, ang aming kupunan ay naglalaro ng may magandang rhythm at kumpiyansa at natutunan ng mga players kung paano mag-operate sa ganitong kalakalan. At ang Dallas Mavericks ay karamihang gumagamit ng 8-man rotation upang talunin ang home team. At ang OKC Thunder naman ay gumagamit ng 13 players sa kanilang panalo sa Game 1. 3 ang naglaro sa garbage time minutes at 10 naman ang may mahalagang bahagi sa laro na yon. At ito ay isang trend na nagpatuloy sa Game 2.